Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program subong adlaw sa Martes, July 29, 2025. Masanaaw ang aton siniya nga kalangitan, sakitan si Haring Adlaw. Thank God sa aton siniya nga beautiful and fine weather. Balik sa normal ang tanan, may klase, may opisina, may trabaho. Kahapon ginbantayan sang bilog nga pungsod ang ikaapat nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sa diin nga naglawig sang masobra isa ka oras ang nangin mensahe sang aton sini nga presidente sa pagtalakay sa mga accomplishment sang administration. Sa balay. Kag ang mga goals, ang mga lalambuton pa sa nabilin nga duha ka tuig nga termino sang aton siniya nga presidente. Lakat matagog. Sa pangkabilugan diri sa Western Visayas, nagapasalamat kita kay suno sa assessment sa aton Police Regional Office 6. Generally peaceful ang adlaw kahapon sa piyak sang mga rallies nga ginpatigayon sa pila ka mga areas sa Western Visayas diri sa may Iloilo City, may araman, may parada kahapon no sa may halin sa Lapas pakanto sa may Capitol. Nawala lang isang away. Pero sa kabilugan, wala sa may na-record ng mga dalagko nga insidente o kung mga violence ang aton siningang kapulisan. So kanami ka peaceful gida sa aton siniyang mga assemblies. Una, may mga permit sila. Tapos, ginsunod nila ang mga protocols sa aton siniyang kapulisan. May cooperation between sa aton siningang mga rallyista kag sa aton siningang mga personnel. Di kundi kanami. At the same time, tiyang freedom of expression sa kada isa. Wala ba masuppress kung ano ang ila sining mga gusto ipalabot pagi sa ila sining mga aktibidad. Pero sa kabilugan, ginakalipay sa aton sini Police Regional Office 6, Iloilo City Police Office, ang nangin malinong nga sitwasyon kahapon samtang ginapatigayon ang State of the Nation Address. Kada mo gid sa mga ginpanghambal si President Marcos kahapon, pero isa sa mga nahawidan ko gid dito kag nag-agaw atensyon ang siling niya nga mahiya naman kayo sa mga sa imo pag-iay. ginpaandaman sa aton sini nga presidente ang mga opisyal sang gobyerno da nga engage sa hindi manami nga mga practices, corruption, kickback. Di kabay pa kung tani, no? Mahangpan ninyo ang mensahe sa aton sining presidente do. Kanami man sulit-suliton nga mahiya naman kayo. Di ara gid sa aton sining pila ka mga officials ang nangin direkta nga mensahe sa aton siniyang nga presidente kahapon
nag-serve as warning sa mga politiko, sa mga opisyal, pati wala iya nag-aobra sa ilang trabaho. Kundi ang ilang ginaobra amo na ang pang-kickback, Igugma kung tagis ang tunay. kag pangunyadi kumbaga sa pila ka mga proyekto sa gobyerno. Ti mahiya naman kayo ambal ni President Ferdinand Marcos Jr. Bantayan nato nini kay medyo seryoso ang aton sini nga presidente sa siniya nga kampanya. At the same time, ang Department of Public Works and Highways ginmanduan sa aton sini nga presidente nga mag-submit sang listahan sang tanan nga mga flood control projects, ipaidalom sa review kag subong man audit ang mga proyekto nga nikit ang ibanda base kung ghost project kag wala bla kapasar sa standard nga dapat sundon sa construction sa mga flood control projects naton. Diri gani sa Iloilo City, prior sang SONA sa aton sini nga presidente, may ara na sang cease and desist order ang pila ka mga projects diri no. May kaangtanan sa waterworks, kag problema naton sa pagbaha sa syudad sang Iloilo. Ang aton nga mga local chief executives from congressmen naton diri sa may Western Visayas, si Mayor Raisa Treñas, nagpahayag na sang ila siniyang nangin reaksyon sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Isa inyo ano ang inyong mga na-observe no sa SONA sa aton sini nga presidente. Fourth SONA na ini may nabilin pa nga duha ka State of the Nation address ang aton sini nga presidente bago magtakop ang iya sini nga termino. Ipalayag naton karon ang pahayag man ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. May kaangtanan sa especially no ang flood control project nga plano nga iga-review sang aton siniya nga presidente. Ginasuportahan gid ni sang aton sining alkalde kag untan-aw naton nga ang lessons naton sa nagligad nga pag-inulan isa ka semana sobra nga pag-inulan. Hindi lang diri sa may Iloilo City kundi dito sa Metro Manila. Grabe gid ang epekto sang pagbaha dala sang habagat ni Crising kag ni Dante, ni Emong. Tiyan mo gito silang ang nag-ululupod para nga magaresulta sa pagbaha no ang ila sini nga presensya sa aton sini iyang pungsod. Ipalayag naton bala ang kabahin sang mga pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. May kaangtanan sa plano no nga pag coordinate, pag-review sa aton siniya mga drainage projects, coordination between DPWH kag sa local government unit dapat nga mapasanyog. Hindi pwede nga obra lang kita da sang drainage nga wala mahibaluan sa aton siniya nga lokal nga panguluhan kundi ini nagagwa o kung may gasugpon bala ini sa aton nga drainage systems, mga kasubong sina nga mga problema. Ti amo gining ginambal ni President Marcos kahapon. Part ini sang bigger plans ng national government nga imbestigahan, i-review, i-audit o sisaon, i-publish pa kung ano ang mga status sa mga flood control projects nga nikiti kung tanautan dako ning pundo, dako ang budget sini nga ginahatag para sa sini nga proyekto. Di naga-speak bala ini nga kung damo flood control projects, naga-reflect bala ina nga nahgan-hagan ang pagbaha. Bala naton nga may mayara sing climate change nga aspect ang pagbaha. Hindi tato na bisan pila ka flood control pa na imuunta kung ang aton nga tiyempo nagabag-o, pero at least bala mamitigate ang flooding sa mga areas identified. Ang muna kay scientific based man ina mo ang mga research, ang mga recommendations, buot silingon nga kinahanglan coordination, evaluation kag tun-an gid ang connections, especially ang system sa aton sini nga mga drainage. Subong man rehabilitation sa mga flood control projects naton. Kahapon na mention ni Mayor Raisa Treñas nga ang flood control project may may lifespan man ina mo. Kung tanaw naton from 2008 may Typhoon Frank kinsugudan ni ng proyekto kag na-prove nga tama ka mapuslanon sa aton siniyang status ang pagbaha sa syudad sa Iloilo, especially sa Haro. Kung wala flood control, laban-laban siguro, gamay lang nga pag-ulan. Sigurado gid
mapampot kagid dira sa may distrito sang Haro. Sa imo pag-iay Pamatian naton ang kabahin sa mga plano sa aton sining alkalde sa pag ginalauman niya man no nga matutukan gid sa aton sining national government ang mga proyekto naton sa flood control projects, especially kita diri sa Iloilo City nga nag-eksperyensya sang pagbaha. Si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Siguro ang iyang para sa flood naton no, kung anong bagay ang ilang priority para sa flood control naton. Ang nakita naton diri sa syudad dako gid ang bulig sa aton nga flood control project. Nadumduman ko gid ina sa nagaplano si Mayor Jerry sa 2008 sa flood control. Imangkod ko gid siya nga bracket ang flood control. Pamilyagan is studied by JICA in partnership with JICA, kaging priority gid ang aking pangayo kay GMA. Wala niya that time, ginayo siya ni GMA maging presidente sa League of Cities. So, sang nagpresidente siya, hambal niya GMA, anong imo pangayo? Hambal ni Mayor Jerry, isa lang niya mamakon pangayoon ang flood control sa Iloilo. Wala mo that time daw ay kita ni plano si Mayor Jerry mag-presidente sa League of Chairman, no? But since dako trabaho, hatagan man siya priority projects ni President Gloria Macapagal Arroyo kag amo na ang aton nga flood control. Balan yung para sa akon importante gid ni kag kun maano pa ang hambal ni ang mga plans ni President Bongbong Marcos para sa aton nga flood controls kay hindi na lang isa ka area nga ginabaha. Kung makita niyo sa una ang amo ni nga area nagabaha, tapos subong lain naman nga mga areas nga binaha, no? So dapat ongoing ang aton flood control. So going back sa ni Mayor Jerry 2008, ang ato nga flood control ang good for 50 years na ang flood control natin. So dapat may ara na kita next nga mga programs kag mga projects nga mas tabihan na para sa next naman nga lifespan sang aton mga bag-o nga mga flood control. Kaya bali na sa 2008, that's good for 20 years nga mga baha diri sa syudad. So moving forward, we should already plan para sa next naton nga mga programs para sa aton flood control. Hello, Nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Treñas may kang tanan sa plano sang syudad sang Iloilo kag daw na nasanto gid sa mensahe sa aton sini nga presidente kahapon sa Asona nga tutukan i-rehabilitate pasanyugon ang aton sini nga mga flood control projects diri sa may Iloilo City kag sa iban pa nga lugar. Sa diin nga ang aton nga pagbaha-baha balan naton nga dako gid ang purpose ang sining flood control project diri sa may bayan sa Iloilo City nga hindi kita malunod sa baha, especially dira sa may distrito sang Haro. Pero tikinanglan ina ano gid no i-rehab man na da kay may mga porsyon na da nga nagkalalitik man no, especially ang mga halin sa may area sang Pavia, pakanto dira sa flood control naton may mga dredging activity nga ginapatigayon, especially subong nga maulanon ang tiyempo kag kung na-notice bala ninyo laka lang ang pag-ulan naton ha, pero tungod sang habagat grabe ang volume sang tubig kung sang una daw masiling ka ang rain volume sa isa ka adlaw ibuhos siya sang ulan sa 2-3 ka oras. Mga kasubong sina nga mga sitwasyon subong tungod sa pagbago sa aton nga panahon, dulot sang climate change, challenging gid sa subong no ang aton siniya nga tiyempo. That's why nga medyo ang resiliency sang aton siniya nga mga pumuluyo kinahanglan gid ma-improve, ma-enhance ang aton sini nga disaster response. Kaya tiyan mo gina ang pinaka-importante just like sang sini no ano blang matabo kag madamo sa mga lessons man kita nga natunan pero na-appreciate ginaton ang madasig pagpatigayon sang evacuation, pagpreparar sang aton sini nga mga evacuation centers no para nga may mapuy-an ang aton sini nga mga evacuees nga nagligan. Tina-test gid ini
kag daw halos amo ini ang sitwasyon subong ang pagdungan ni Emong, ni Dante, ni Crising kag sang habagat. Although nga hindi kid directly nagagi diri ang ini nga mga bagyo, pero wala gani nagaging bagyo diri, pero perti ang damage niya. Ang baha, ang aton sini nga mga kauturan, pila ka adlaw nga gin na-suspend ang klase, tiya makot mo ng epekto. So test ini sa aton sini nga mga disaster response team kung paano naton ini handaan ang ini nga mga sitwasyon. Do ka timing gid lang celebrate kita kung ginadumdum naton ang National Disaster Resilience Month bala. Subong gid nga bulan sang July, bato hindi taman malipatan ang mga hitabo sa sulod sang bulan sang July, no? Kumbaga, no, jump pack gid, damo mga activities, damo mga hitabo, kalamidad, emerhensya. Diri gid na test sa month of July. Kundi ta pagsala ang adtong natabo sa may Sibalom Antique sa Nadigad, ang may mga estudyante ito nga nagkalalipong, mayara sing pag-ulan kita nga na-eksperyensyahan, hindi lang inadlaw nga ulan, do isagid kasi mana, suspension sang klase, pagbaha. Pero pasalamat kita nga subong nga katapusan ng mga inadlaw sang Hulyo, daw nagbalik si Haring Adlaw, pre, kuha naman, ang kainit naman sang tiyempo, ang isa sa mga dako nga pagpanghangkat sa aton. Pero pasalamat aton ng mga farmers kita daw amo tong tion nga ang volume sang water nga ila sini nga ginapangayo sa ila tagsa ka mga talamnan daw na bulig-buligan gawa especially ang mga malayo sa irigasyon, mga rain-fed rice fields naton no, mga talamnan nga nagasalig lang sa ulan ti adto nakabulig-bulig gawa sa aton siniya pila ka mga mangunguma. Kabay pa kung tani, no, nga paagi sa aton siniya nga mga natubang nga mga emergencies, especially subong nga month of July, mangin pamukaw ini sa aton sini nga mga lokal nga panguluhan nga tagaan gid sang atensyon ang disaster preparedness. Importante ang safety sang pumuluyo, safety sang mga propiedad, especially ang mga ara located sa komunidad sa higad sang mga suba naton kang mga waterways. So, importante gina nga ma-secure ang mga flood control projects nga amo gina ang purpose ina. Hindi lang gid sila nga sa pagbaha kundi kabuhi kag properties sa aton sini mga kauturan dughan ko sa imo nalipa ma-protectionan. So kabay pa kun tani no nga ang ining panawagan sa aton sini presidente sa Yasona magaresulta ini sa pagka-alerto sa aton sini nga lokal nga mga pamunuan para ma-address ang problema naton sa pagbaha. Ang iban pa nga mga reactions sang aton sinipila ka mga local chief executives, mga governors naton, mga alkalde, kongresista nga nagtambong sa zona, bantayan nyo na lang sa iban pa naton nga mga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, ag sa aton siniya nga Facebook page nga aton nadagi na pang post no, ang aton siniya nga mga balita subong man ang mga official statements coming from different government agencies diri sa aton siniya nga Facebook page. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Malay, agutan kami malipay. Ay, sa imo pang lakat, matakugang mudlak. Sa imo kagayon, matakugang. Ako na ginlamang inyo alagad, Janelle Maclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakauling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.